Hello mga kaibigan, good morning. Ayan, ngayong araw na to, pag-uusapan po natin kung paano po ba kami nakarating dito sa Italy po. Dati po kasi ako nagtatrabaho sa Kuwait, sa bansang Kuwait for 13 years. Isa po akong florist designer po doon sa bansang Kuwait. So kung paano kami nakarating dito, yun yung pag-uusapan natin, yun yung topic natin ngayong araw na to. Okay, una po sa lahat, maraming salamat po sa pagtangkilik o sa pagsuporta nyo po sa akin. So bago lang po ako dito sa pag-YouTube, I think 12 days pa lang po ako nag-YouTube. And first time ko po gagawa ng ganitong vlog dito sa YouTube. Usually po talaga ang ginagamit ko po is Facebook. So dun po ako talaga nag-upload o naggagawa ng mga iba't ibang content. Isa po akong content creator po sa Facebook. So tinry ko lang din po YouTube maasa din po na balang araw makilala rin tayo sa larangan po ng pag-YouTube. Wala namang masamang mangarap, di ba? Okay? Anyway po, so pag-uusapan po natin yung araw na to is kung paano po kami nakarating dito sa bansang Italia. Ano po ba yung ginawa naming paraan or ano po ba yung ginawa naming way na pwede nyo rin pong gawin. Ayan, balang araw kung sino man may gustong makaparating dito sa Italia nang walang kamag-anak dito, pwede nyo pong gawin kung ano po yung ginawa namin. So gusto ko lang din pong i-share po sa inyo na malay nyo, isa po pala sa nanonood sa amin is same po ng sitwasyon. Okay? So, ang ginawa po namin talaga rito is, una po, since nagkatrabaho kami sa Kuwait, is nag-apply po kami papuntang Poland. Okay, nagpunta po kami ng Poland, nag-work po kami sa Poland ng ilang months, I think 6 months po kami nag-work doon. And then, plano ko na po talaga, or plano na po namin talaga na after namin sa Poland po, is mag-cross country kami kung saan po magandang bansa malapit po sa Poland. Kasi po yung visa po namin from Kuwait is Schengen visa. So it means po pwede po kaming pumasok ng iba't ibang bansa ng Europa. I think 24 countries po around the Europe po pwede naming transferan ng legal. Okay, kaya nga lang po, pagdating nyo po sa bansang sa labas po ng Poland like Italy, Milan, ng France, ng ano tawag dito? Yung madalas pinupuntahan din ng Germany, yan po. Any part po ng Europe, pagdating nyo po doon is kahit na meron po kayong temporary resident po sa Poland, sabi nila sa ibang bansa daw po ng Europe is pwede daw pong ma-convert yung TRC o yung temporary resident natin from Poland. Pero dito po kasi sa Italy, I think meron daw mga parang certain requirements para po ma-convert yun. Yun po hindi pa natin alam. Sa ngayon po kasi bago pa lang ako dito, so unti-unti ko pa po siyang inaalam. So yun po, bali pagdating po natin dito is counted po tayo sa mga undocumented Pilipino. So ang ginawa lang po namin, bali una po, nung habang nasa Poland ako, nagsumali na po ako sa mga iba't ibang group dito sa Italia. So bali nagsisik ako ng information, nagsisik ako ng ideas po, kung saan po ba yung bansang maganda. Sa France din po, ganun din yung ginawa ko. Since dito nakita ko po sa Italia, kasi marami po ditong grupo na kung saan ang mga Pilipino po is nagtutulungan. Nagbibigyan po ng information na si senyora, ganito, may trabaho, ganito, may kailangan ganitong tao. So, parang nagkaroon ako ng idea na maganda rito sa Italy. Merong pagkakaisip mga Pilipino, nagtutulungan, nagbibigay ng mga trabaho. So, ang isang nasa isip ko lang po is maraming available na trabaho rito sa Italy. So, tinry namin dito, kinontak ko yung kaibigan ko dito, and then, nung nakontak ko siya, so, pwede ba ako na diretso tumuloy muna kami sa inyo for how many days, and then, after dyan po is maghahanap kami ng bahay. And then, text God, pinagbigyan naman niya kami. Then, tumira kami sa kanya ng 3 days. And then, after 3 days, 2 days, nung una, naghanap na ako ng bahay. Tumagal kami doon ng 3 days. And then, after 3 days, lumipat na kami. And thanks God po, yung nalipatan namin is napakabait naman na may-ari ng bahay. Tapos, yun na. Siyempre, pagdating mo dito, wala ka po munang trabaho. So, since kami naman po hindi po bago sa pag-iibang bansa, so ang ginawa po namin at meron naman kaming kaalaman sa pagmamasahe, so habang naghahanap po kami ng trabaho is nag-post ako online, nag-post ako sa mga kabayan account, nag-post ako sa mga grupo ng mga Pilipino rito na kung sino yung gusto mga pamasahe. And thanks God, ayun po, nagsunod-sunod din po yung mga customer namin sa pagmamasahe. And beside po doon sa pagmamasahe is
nagtinda po ako ng mga lutong ulam. Nag-post din ako sa mga kabayan, mga ganito, ganyan. And then, nag-start siya sa isang customer. And then, nirefer niya na ako sa iba-ibang mga Pilipino sa Campo de Fiori. Kasi yung Campo de Fiori po is mga tourist spot. Yan. So, pero yung mga tourist spot na yun is karamihan po is mga ibang lahi. Hindi po mga Pilipino. Pero marami pong nagtitindang Pilipino ron. So, and then, yun po, sa isang shop, nirefer naman ako sa ibang shop. Ayun. So, kumbaga, nung time po na bago kami dito, hindi kami nabakante. Siguro parang yung pinaka-bakante naming araw dito, mga 7 days lang. And then after that po, yun na, dire-diretso na hanggang sa nagkaroon kami ng isang trabaho. Tapos yung unang amo ko po is binigyan kami ng, nirefer kami sa iba't ibang amo. Yun lang po yung ginawa naming way. So una po, nag-apply kami from Kuwait to Poland. And then from Poland to Italy po, ayun, nag-bus lang po kami. Nag-bus lang po kami, I think it's 500 zloty, 500 zloty po, yung pamasahe na binayaran namin sa bus nung time na nagpunta po kami dito sa Italy. And it took like 33 hours drive po, I mean by travel. Okay? Kasi pero nakalagay po sa itinerary namin is 22 hours. And then since maraming stopover, maraming delay na biyahe, so yung po umabot po kami ng 33 hours. Sadya po talagang ang sakit sa puwit po na bumabiyahe ka. Pero sulit naman po sa ganda ng tanawin. Sulit po sa ganda ng tanawin. And sa masasabi ko po na so sa journey ng pag-travel namin na yun is wala pong mga control na nangyari sa mga boundary ng Germany, boundary ng Australia, ay ng Austria, wala naman pong nangyaring control, thanks God. And that time po, advice ko lang din na bago kayo bumiyahe, make sure po na yung visa po niyo at least valid for 3 months para just in case na magkaroon po ng mga control, pwede nyo pong sabihin na punta lang kayo for magtuturist, magbabakasyon, bibisita. Kasi allow naman po tayong mag-transfer po. As long as na may visa pa po tayo or extended pa po yung ating Schengen visa. Okay? Sana po nakatulong po sa inyo itong video na to. Maraming salamat po. Paki-follow and share naman po. Salamat. God bless you. At kung mayroon pa po kayo ibang katanungan, pa-comment lang po down below. Salamat. God bless you all.